ayaw. Ay, bahala kayo sa buhay niyo, total kayo lang naman lang naniniwalang nabuhay siya. Ay, ayoko na sa inyo, hindi na ako sasama sa inyo. The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon pong kapistahan ni Santo Tomas, tatanungin ko po kayo, anong una niyong naalala tungkol sa kanya? Sigurado po ako, marami kundi man lahat ang unang sasabihin. Ang naalala ko kay Tomas ay ang kanyang pagdududa. Binansagan pa nga natin siyang the doubting Thomas, di ba? O si Tomas na mapagduda. Sa palagay po kaya ninyo, kung nabubuhay ngayon dito sa lupa si Santo Tomas, matutuwa siya ng ganyan? Na sa tuwing aalalahanin natin siya, lalo pat kung pararangalan pa natin siya, ang naalala natin ay ang pagdududa niya? Tayo po kaya, ilagay natin ang kanyang o ang ating sarili sa kanya. Tayo po ay siguradong mayroon din tayong mga pangit na nakaraan, kahiyahiyang mga nagawa, kahiyahiyang mga naging karanasan, na gusto nating ibaon sa nakaraan. Eh, matutuwa po ba tayo sa tuwing aalalahanin tayo ng mga tao? Yan ang uungkatin. Yung pangit na karanasan o ginawa natin. Ay, sa ano eka, yung dating kabit ni kanire, yung dating nagpapa 5-6, ay yung dating ganito, yung dating ganon. Ay, nako, sa palagay ko naman, ayaw natin ng ganyan. Meron nga po akong post na nabasa minsan, sabi, "Nung aming panahon, walang batang namamaril, pero natatay sa classroom meron." Sigurado ko kung ikaw ang isa sa mga nagpasabog dati ng bomba sa inyong classroom, ayaw mo ng quote na yan. Di ba, ano? Kasi ayaw mo nang maalala ang malagim mong karanasan. And so, bakit naman tayo kay harsh-harsh, kay Thomas, na parang binabaks na natin siya o kinakahon sa kanyang naging pangit na past? But of course, maaaring yung sabihin, Father naman kasi, if we'll look into our gospel reading, kung bakit ito ang laging binabasa natin sa tuwing si Santo Tomas ay ipagpipiyesta natin, nire-remind tayo nito ng kanyang pagdududa, di ba? Pwede namang ang basahin natin ay yung tagpo kung saan nagtanong si Tomas kay Kristo, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan?" Kung saan sumagot si Kristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So dapat yung ebanghelyo ngayon hindi na ganito. Kasi ito ay constantly nagre-remind sa atin ng pagdududa ng santong ito. Well, nagigets ko po. Pero, kung titingnan po natin mabuti, ang gospel reading na ito na ating binasa, hindi naman nagtapos sa pangit na verse na pagdududa ni Tomas Hindi naman Nagtapos ito, second to the last verse, yung pagtitiwala at pag-declare na ng napakagandang pananampalataya ni Tomas sa ngala rin ng ibang mga alagad, "My Lord and my God." Yun ang last verse patungkol dito kay Saint Thomas. Hindi ang kanyang doubt, sapagkat hindi siya nanatili sa kanyang pagdududa. Sumampalataya siya. Indeed, he had his worst moment. Pero kaya nga, moment lang yun Sandali lang yun. Kaya hindi na natin dapat alalahanin yun. Isang chapter lang yun. O baka isa, dalawa, tatlong pahina lang sa buhay. Santo Tomas,
Hindi yun ang buo niyang istorya. Sapagkat hindi niya rin hinayaan sa tulong ng Diyos na mag-end sa ganon ang istorya ng buhay niya, lalong-lalo na istorya ng pagiging apostol niya. As a matter of fact, kaya nga po natin pinagdiriwang ngayon ang kanyang kapistahan eh. At ang kanyang kapistahan ay patungkol sa kanyang kamatayan, which obviously tells us ay nakabangon siya, nakabawi siya sa pagdududa niya. So much so na sa pagbawi niya, todo naman ang pagbawi niya. Sukat na kahit buhay niya, binigay niya para mapanindigan ang sinasampalatayanan na niya. And it's all because binigyan siya ng tsansa, nagpasensya sa kanya ang Diyos. Pansinin po ninyo, hindi nagalit si Kristo kay Tomas. Kahit na ang katotohanan naman ng kanyang muling pagkabuhay ay nakita ng mga alagad. 10 yung nakakita. Isang nakita, lahat nagsabi, nakita namin. Uli nga siyang nabuhay. Ayaw pa niyang maniwala. Kahit paghiwa-hiwalayin mo yung 10 na ito Isa ang sasabihin sapagkat isang nakita. Hindi ito tulad nung yung mga grupo na ganito daw ang nangyari pero ayaw maghiwa-hiwalay. Kung isa nakita nila, kung isa ginawa nila, dapat alam nila kung bakit kinakailangan pang grupo sila kausapin ng media, kasama pa ang abogado nila, at yung abogado ba ang pinaka nakakalam ng istorya? Ano ko sa inyo? Ano pinaniniwalaan ninyo? Nagmumukhang tanga kayo. Anyway, ito, 10 alagad. Thomas, wala. Isa nakita. Bakit? Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay talaga. I don't know with you, pero kung ako si Kristo, at least magtatampo ako kay Tomas Kasi nakita naman ng 10, sinabi sa'yo, ayaw maniwala. Ito naman ay sinabi ko na rin sa iyo. Narinig mo rin sinabi ko, mamamatay ako, pero sa 3 araw, muli ako mabubuhay. Ito na yun, ba't ayaw maniwala? Ako pa bang mag-a-adjust sa'yo? Sabi, kung ayaw mo, di wag mo. Nakadepende pa sa'yo ang tagumpay ng misyon na binibigay ko sa ibang mga disipulo dito sa mundo. Ay, nako, Tomas, tigilan mo ako. Buti na lang. At hindi naging ganun ng reaksyon at attitude ng Panginoon. Sapagkat kung nagkagayon, baka hindi na nakabawi si Tomas. At baka hindi na rin na-declare ni Tomas sa ngalan rin ng ibang mga alagad, yung my Lord and my God. Baka hindi na rin sila nagkaroon ng dagdag na prueba na si Kristo yung muling nabuhay talaga. Sapagkat sa pamamagitan ng pagdududa ni Tomas, ay si Kristo ay mas nasuri, mas natiyak nilang nabuhay talaga. Buti na lang at binigyan ng tsansa si Tomas, hindi siya ikinahon ng Panginoon tulad din ng hindi niya pagkakahon ay Pedro at kay San Pablo na sabi nga po natin itong nakaraang linggo at Lunes, naging mahaligi ng ating simbahan sa kabila ng kanilang malalaking kasalanan at kapintasan at yan ay dahil sa kabila ng kanilang mga kasalanan at kapintasan, binigyan sila ng tsansa ng Diyos. Naniwala pa rin sa kanila ang Diyos. Hindi sila dinefine ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at kapintasan. Kaya mas lumutang ang kanilang angking kabutihan at magagawa pang mga kabutihan. Kaya wag po sana nating husgahan ang ating kapwa-tao. Gaano man kalaki o katindi ang pagkakasala nito. Lalong-lalo na kung may nakikita naman tayo na effort sa taong ito para magbago. Tulad ng ginawa ni Tomas. Tingnan po ninyo kahit na ayaw niyang maniwala ng una, bumalik pa rin naman siya. Nanatili pa rin naman siya sa piling ng mga naniniwala. Hindi niya sinabing, nako, puro kayo baliw. Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Total, kayo lang naman naniniwalang nabuhay siya. Ay, ayoko na sa inyo, hindi na ako sasama sa inyo. Hindi. Sumama pa rin siya. Which shows na open pa rin talaga siya na maniwala. Gusto niya lang makita ng personal talaga. Besides, nang sabihan siya ni Kristo, huwag ka na magduda, maniwala ka na. Hindi na nga siya nagduda. Naniwala na nga siya. Sana maging ganito rin tayo. Tulad ni Tomas. Huwag nating sayangin ang tsansa na binibigay sa atin ng ating kapwa, lalong-lalo na ng ating Panginoon upang tayo makapagbago. At sukat ng husgahan na tayo ng iba, kahit pa ng mga taong sa atin ay mahalaga. Again, huwag pa rin natin sayangin ang tsansa na binibigay sa atin ng Panginoon. Habang tayo nabubuhay, may tsansa pa rin magbago. Habang tayo nabubuhay, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ituwid ang mga nagawa nating kabuktutan. Bumawi pa rin sa ating mga pagkukulang. After all, siya naman ang magtatakda ng katapusan ng ating buhay. Siya ang magko-close ng libro ng ating buhay. Kaya siya rin ang pwedeng sumulat ng ending nito. Pahintulutan natin siya na yung mga baluktot natin ginawa ay maituwid na niya. Na yung mga kulang na mga salita na magaganda ay mapunan na niya. At yung mga mali ay ma-erase na niya. Pahintulutan natin siya. And that means, huwag natin sayangin ang mga tsansa na binibigay niya. Siyang may hawak ng buhay natin. Siya rin na po pwedeng makapagtakda ng ending nito kung ating mamarapatin. So, tulungan nawa natin ang Panginoon na sumulat ng magandang ending para sa buhay natin. Ano man ang mga naging pagkukulang o kasalanan natin.
Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong magagawa. Salamat sa mga chance ang binibigay mo sa akin na makasunod muli sa iyo, na sumampalataya muli sa iyo. Salamat sa pag-intindi mo at pagpasensya mo sa mga kasalanan ko, pati na sa mga pagdududa ko, at kung minsan sa mga pagko-question ko pa sa mga nangyayari sa buhay ko. Pasensya na po, Panginoon, at sana tulungan mo akong maging tulad ni Tomas, na hindi sinayang yung mga pagkakataong binigay mo sa kanya. Tulungan mo po akong makaahon mula sa pangapangit kong nakaraan. Huwag akong mapako sa kalungkutan, sa pagdududa at sa kawalan ng pananampalataya. Mapaligiran din nawa ako ng mga taong susuporta sa akin para dito. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Imposible. Sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang pananampalataya. Saan basta, kahit anong pagdududa, magsimba ka pa rin, magdasal ka pa rin. Mas magandang magsimba, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Doon ka pa rin sa piling ng mga taong naniniwala sa Diyos. Huwag kang sasama sa mga taong kinu-question din ng Diyos. Huwag kang sasama sa mga taong gumagawa ng masama. Ano man ang iyong problema, punta ka pa rin sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At tayo nawa ay maging tagapagsuporta ng mga taong nawawalan ng pag-asa para unti-unti makita nila ang mga chance ang binibigay ng Panginoon sa kanila. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.